ngayon. Ang pag-ibig ang siya pa ring tunay na malakas, ngunit maaari ring mapanganib. Ang puso ng isang ina hinahanap ang kanyang nawawalang mga anak. Ngunit sino ang magiginig sa kanyang mga hinaing? Akala ko! Dito na tanay niyo! Mga anak ko! Mahal mo ba ang iyong bayan? Handa ka bang ipaglaban ang katotohanan? O mananatili kang tahimik habang lumuluhod ang iba? Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanahunan ng kadiliman, marahil ay maraming nagdurusa, maraming nagtatahimik ngunit napapahamak. Naninirahang takot at naghihinagpis, hihintayin ang araw na itong lahat ay lilipas malayo sa kabiguan at pang-api. Kaya kayong mga kalaban ko, mga dayuhan, huwag niyo akong salingin. Yung sinilang na may kakambal na sumpa. Pinakiusap ko sa'yo. Ako ay yung dalhin sa iyong pinaroroonan. Kasama ng Panginoong Diyos. Kung saan hindi na ako maaaring masaktan.
mabuhay. Sige na! Hindi niya na ang iyong bugbong na anak. Kasama ng mga amel at ng mga santo. Wala na ang aking buhay! Sa bayan ng San Diego, isang gabi sa huling araw ng Oktubre, mayroong nagbigay ng isang salo-salong hapunan. Natigilan ang lahat nang biglang dumating ang may bahay, si Don Santiago de los Santos o mas kilala sa pangalan na Kapitan Tiago, kasama ang isang mukhang galing sa mahabang paglalakbay. Jesus Maria, maghintay nga kayo mga bulagtag. Nakakayamot ang bansang ito. Altang ibang-ibang pamamahala kumpara sa pamamahala sa Madrid. At ayaw ko pa, punong-puno ng mga Indyo. Ayaw ko talaga sa mga Indyo. 2 taong ako nagtiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang Oraporoko. Ito ako inihatid. Ilang matanda at hermanos Teros ang naghatid sa akin. Wala silang utang na loob. Pagdaan-daan ka pa rin kapagkat nasa ilalim ka ng bubong ng isang Indyo. Tama siya, Reverensya. Makapaganda mo si Kapitan Tiago. Matagal nang hindi tinuturing ni Tiago ang kanyang sarili bilang Indyo. Malayong malayo sa mga walang galang na tao na yon. Sigurado naman na hindi ka sinsakla pag nangyari sa kanila ang nangyari sa akin. Naku, nagsayang ka lang ng panahon sa pagpunta rito. Wala kang ibang makikita kundi tinola sa handaan at matutulog ka man lang na hindi nasisiyahan. Lulugod kong pagkilala sa inyong anak ng aking nasirang kaibigan, Don Rafael. Sino kaya ang bisitang kasama nito ng isang tiyan? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Nalulugod ko kayong lahat ng pagkilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kagalak kong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Oh, nagkakamali yata ako. Patawad mo, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Ikaw pala ang anak na nasinas. Gracias. Handa na ang hapunan, senyor at senyora. Balot talaga ako ng tinola kasi patid kong matagal mo nang itong hindi natitikman. Servidora, pasok ang sopas. Ikaw, dalhin mo nga ilan dito. Pronto! Pwede niyo bang patigilin ang musika? Nakakarindi sa tenga. Ipahinga niyo muna ang mga instrumento ninyo. Senyor Ibarra, 7 taon ka pa lang nag-aral sa Europa. Mabuti na lang at hindi mo nalimot ang Las Pilipinas. Taon akong nawala kaya wala akong nakuhang galing sa San Diego kaya hanggang ngayon. Hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagkawala ng aking ama. Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi ata kayo nakakatanggap ng mga telegrama. Yan
lang ba ang natutunan mo sa Europa? Nauukwid ang mga tao dahil sa isang mundo. Kapitan Tiago, nasan nga pala ang sinasabi niyong napakagandang nag-iisang dalaga? Magandang araw, Tia Isabel. Nais ko sana makausap si Maria Clara. Ay, nandiyan siya sa loob. Halika, tumuloy ka. Pumaestas, Ibarra. Salamat na may dumalaw ulit sa aming tahanan. Magandang araw, Don Tiago. Gusto ko sana makausap ang ngayon, anak. Okay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Napakaswerte ko dahil naipagkasundo tayong para ikasal. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa iyong mga bansang pinuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Hindi ako naniniwala sinisirado mo ang iyong mga mata pagdating sa mga ibang dilag sa Europe. Bakit pa ba ako maghanap ng iba? Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Od aking sinta, ngunit kailangan na kitang lisanin. Iintindihan ko, Ibarra, naway makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Patnubayan ka nawa ng may kapal. Alam aking minamahal. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel at Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang iyong tungo? Pupunta lang po kami ng Beliterio, Padre. May kukunin lamang po kami ng mga natirang ganit. Bueno, pupuntahan ko lang ang iyong ama. Naway gabayan kayo sa inyong paglalakbo. Muchas gracias, Padre. Santiago, Santiago, meron lamang akong sasabing importante. Ngunit doon tayo sa lugar na walang makakarinig. Tandaan mong mabuti ang sinabi ko sa Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Naintindihan ko, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Oh, bueno, aalis na ako. Sabi ko na nga ba, ang kahilingan ko ang masusunod. Hoy, sa iba na lang tayo magukay. Mukhang bago pa to. Bagong-bago ang mga bangkay na nailibing dito. Ayaw ko na. Nakikita mo yung buntod na yan? Natamaan ko yan kanina. Yung bungo, nabiyak. Tanggal pa yung mga pako sa katawan na yun. Yung baho pa nun. Nakakatakot naman yung sinabi mo. Hays, ang arte mo naman. 20 araw nang nakalibing ang bangkay dito.
Pwede ba magtanong kung nasaan ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Akala ko po ba alam mo kung nasaan ang puntod ng aking ama? Dispensa po, senyor. Alam ko naman po talaga kung nasan yon. Hindi ko lang maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayun, alam kong dun siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepultonero kung bakit ganun ang puntod. O walang galang na po. Alam ko ba kung nasaan ang puntod na may krus ng pangalan ay Don Rafael Ibarra? Yung puntod na may cross. Wala na, sinunog na. Kung gay, nasaan na ang puntod ng aking ama? Iniutos po ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga insect. At ginawa mo naman? Hindi po, mabigat po ang kanyang bangkay at umuulan po ng malakas. Kaya binabato po ito sa ilog. Pasensya po, Senyor Ibarra. Ayusin ang iyong mga lampay. Ora mismo. Ikaw? Ikaw ba? Ay isang sawing palad? Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka ang kurang si Padre Damaso ang may masamang nagawa sa iyong ama. Nariyan pala kayo, Ginoo. Balak ko po yata kayo. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? May isasangguni lamang po sana ako sa inyo. Ano po iyon? Nais ko po sanang humingi sa inyo ng payong gaya ng ginagawa ng aking ama noong siya ay nabubuhay pa. Nais ko po sanang magpatayo ng isang paaralan at bilang pag-aalala na rin ito sa aking kasintahan. Matagal po ng pangarap iyan, pangarap ng isang baliw. At isipin din ng mga tao na baliw kayo dahil humihingi kayo ng payo sa pinagkakamalang uli. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung hihingi ka ng tulong sa kura o katipan. Kung pagkakaitan kayo ng tulong ng mga taong may hawak ng kapangyarihan ay tiyak na mabibigo kayo. Totoong makapangyarihan ang kura, subalit hindi ako maniniwala sa mga mangangapit. Ang pamahalaan ay walang pinapakinggan, kundi ang kura. Ang mga mayayaman ay patuloy pa rin pagiging alipin ng pamahalaan hanggat hindi ito pinapakinggan ang mga hinaing ng mga taong bayan. Parang isang pagmamatabis ang inyong pahayag. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may pagkakamali man sila, sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Gumawa sila ng paraan para mapabuti ang bayan ng mga nangailangan ng utos sa itaas ay hindi pinagpatupad pagdating sa ibaba. Ang yumukod o hindi yumukod sa may kapangyarihan, ang kapalit ay ang kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi kailangan? Bakit ako susuko kung kaya ko naman lumaban? Sapagkat ang lupaing iyon ay tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kamay. Nagpapahalik na kamay? Hindi niyo ba alam na sila ang may kagagawan sa pagkamatay ng aking ama? Ang umiwas sa punglo ay hindi kaduwagan, subalit kamangmangan ang sumagupa sa kamatayan. Huwag ninyo munang gawin ang inyong plano hanggat hindi pa ninyo lubusang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ama. Pagkatapos ng lahat, makakalimutan kaya ng kura ang ginawa kong kalapastanganan? Mabigo man kayo, nakakatuwang ginagawa ninyo ang nararapat ninyong gawin. Naniniwala na ako sa inyong sinasabi.
Maraming salamat po at ako'y aalis na. Sige, iho, mag-ingat ka. Makinig kayo! Ang ganda ng panahon, di ba? May darating na delubyo ng tangi kong kakampi. Sapagkat ito'y magbigay ng madaming unos sa inyong lahat. Kinwestiyon ko sa bawat kapitan ang pagbili ng kidlat o pararayos. Kayo din ang mawawalan. Isang oras mula sa bayan ng San Diego, mayroong nakatirang isang pamilyang puno ng mga lihim. Siya ang ina ni Crispin at Basilio. Ang babaeng ito ay si Sisa. May isang oras lakarin mula sa bayan ang bahay ni Sisa. Ang asawa niya ay makasarili at sabungerong nagpabaya sa pamilya, kung kaya't si Sisa ay nabubuhay lamang dahil sa kanyang mga anak. Minsan, sa pag-uwi ng asawa na noon ay namumula pa at iniinis ang isang sasabunin. Nasanggunin niya ang binabalak na pagsasakrista ni Basilio. Bilis! Hindi mo man lang ba hinintay na yung anak? Si Basilio, masasweldo siya ngayon. Uuwi siya. Hindi na, ipagtabi mo na lang po ng isang riyal. Inang, nandito na po ako. Ay, sus, Mariosep! Napapano ka, Basilio? Huwag po kayong mag-alala sa akin. Naiwan po si Crispin doon sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Ay, buti naman. Ba't ka duguan? Nako naman, napano ka? Ako'y tumakas lamang doon sa kumbento. Ngayon lamang ako pinatakas ng sakristang mayor. Dahil hindi na po ako makakauwi, kundi alas 10 ng gabi. Bawal na po ako maglalakad ng alas 9. Kahit nung nakasalubong ko pa ang mga gwardiya sibil sa bayan. At sinigawan ako ng pelbibe. At nagtatakbo ako. At pinaputukan nila ako. At 10 long ang tumangkis sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga gwardiya sibil. Sadyang mga wala silang puso. Halika, pabutin muna natin ang iyong sugat. Pagkain po ba? Ako kasi ay nagugutom na. Pasensya ka na, anak. Ngunit isang 2 weeks na lamang ang natitira para sa inyo. Pinaghandaan ko kayo ng masarap na pagkain. Ngunit inubos to ng inyong ama. Pagpasensyahan niyo na rin siya. Hindi niyo po ba kayo sinaktan? Huwag kang mag-alala. Hindi naman niya ako ginawa ng masama. Pinarusahan siya ng sakristang mayor dahil nagnakaw siya ng 2 onsang ginto at hindi daw siya makakauwi hanggat hindi na ito na ibabalik. Mahabaging Panginoon! Kawawa naman ang aking bunsong anak. Hindi naman siya magnanakaw eh. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko bukas ang kura. Magpahinga ka muna.
Papaaralin niyo po si Christine kay Piloso Potasio. Payagan niyo na po ako. Payagan niyo na po ako. Payagan niyo na po ako. Oo na, oo na. Hindi ka dito. Tao po! Tao po! Tao po! Sino po kayo? Ako po si Sisa, yung ina ng sakristang si Crispin. Anong kailangan mo? Nais ko po sana makausap yung kura. Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung ganun ay, maaari ko po bang makausap yung anak kong si Crispin? Huwag kang makaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Sili lang po ang nasa bahay. Si Crispin ay naiwan dito at nais ko po siyang makita. Naiwan nga, pero tumakas pa din siya. Dahil ang dami niyang ninakaw. Baka nga hinahanap na siyang gwardiya sibil eh. Mo, napakabuti mong asawa, ngunit may mga anak kang masasama, gaya ng kanilang ama. Lalo na yung pinakamalait. Naku, baka masigitan pa niya ang kanyang ama. Hindi po! Naiwan dito si Crispin! Hindi pa po siya umuwi! Nagmamakaawa po ako! Lumayo ka nga! Hindi pa umuwi si Crispin! Tumayo ka nga dyan! Umalis ka nga! Umalis ka na! Nakakahiya ka dito sa simbahan! Uy, siya ata yan! Oo nga! Sige, tara, tara! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng dalawang batang magnanakaw? Oo, ako si Sisa! Ngunit hindi magnanakaw ang mga anak ko!
Anak ko. Hangin. Dito ko ba ang anak ko? Si Crispin! Gusilyo! Ikaw puno. Kita mo ba ang anak ko? Hindi rin? Tubig! Tubig! Nakita mo ba si Crispin? Ay, si Basilio! Aking karangalan po para sa akin po mangyayari yun. Salud! Buenas tardes! Buenas tardes! Bakit hindi nyo pagpatuloy ang inyong pag-usap? Git lamang ni Crisostomo ang kanyang arkitekto. Aba, ang kanyang arkitekto ay parang eksperto. Eksperto, ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pundasyon at bubong na gawa sa sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Makakarating ng langit ang nagbanal-banalan, ang mga nahaluan lamang ng dugong Espanyol. Sigurado ako nasa kaila-ilaliman ng lupa. Gawin mo ang sinabi mo! Uminahon kay Ibarra. Huwag kayong makialam! Uminahon ka kay Crisostomo. Lumayo kayo kung ayaw niyo ang madamay pa! Wala! Crisostomo, tama na! Tama na, Crisostomo! Tama na, Crisostomo, ibaba mo na ang iyong konsilyo. Isipin mo ang ating kinabukasan at ang ating pamilya, Crisostomo. Tama na. Tama na, Crisostomo. El Diablo! Maria, buti naman napakaunlakan mo ang ating sulat. Maaari mo na kaming iwan. Maria, ang ating pag-uusapan ay hindi pwedeng marinig ng iba. Kaya pwede ka nang lumabas at sa labas ka na lang maghintay. Bueno, Padre, anong kailangan natin pag-usapan?
Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Batid kong may tinatago kang sulat galing kay Crisostomo at nais ko itong makuha. Ang mga sulat na iyon ay naglalang ng sulat ng pag-ibig para sa kanyang nobya, sa Pilipino. Sa tingin ko ay wala na dapat tayong pang pag-usapan. Sir Armento Maria, paano kung sasabihin kong may dala akong liham na galing kay Padre Damaso? Ito ay naglalaman ng malaking kahihiyan ng iyong ina at ama. Paano kung kahiyan, Padre? Kahihiyan na magdudulot ng malaking iskandalo sa iyong pamilya. Pamilya na pinakainingat-ingatan ng iyong ama-amahan. Madre Mia, iyo Beleza, hindi ko dapat kayo gumagawa ng kasinungalingan laban sa aking ninong na siya rin sugo ng Diyos. Imposible. Gusto na, Padre. Gusto na. Maria Clara, anong ginagawa mo rito? Alam mo bang bibisitahin kami sa pangkulong mo sa Maria? Totoo ba ang aking kaganang-ganak na inaama? Na kayo ang tunay ko na ama? Kanino mo naman nalaman ang walang basehan na impormasyon na yan? Kay Crisostomo? Huwag niyo pong idama si Crisostomo dito. At huwag niyo na rin alamin kung saan ko ito nalaman. Tapatin niyo na lamang ako. Kayo mo ba ang tunay ko na ama? O kanino mo nalaman? Sino-sino ang naninira sa akin? Kaya niyo po ba ito nililingin sa akin? Dahil nakakasira sa inyo? Sa bagay, suklang-suklang ang katotohanan ito. Sa panang magtanggang magsinungaling pa, Padre, nasalahanan tayo ng Diyos at magsimula ka na rin magpumpisal, Padre. Hindi maaaring malaman nito ni Tiago. Masasaktan si Tiago. Kung ganun ay, totoo nga. Totoo na kayong tunay ko na ama. Huwag kang lalapit. Pinalagay niyo ako lahat sa kasinungalingan. Ikaw, na aking tunay na ama ay isa palang makasalang prayer. Ayoko na ulit makita at makausap ka, Padre. Sumpain na tayo lahat ng Panginoon. Ang papangit ng mga bahay, halagang angel lamang ang maaaring tumira. Bobong Indio, hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Palibhasa, mga mangmang kayong mga Indio. O ikaw, at ikaw, kayong mga hampas lupang Indio, hindi ba kayo magbibigay galang sa akin? Hindi niyo ba ako nakikilala? Bueno, ako si Doña Victorina de los Reyes Espadaña, ang pinakamayaman, pinakamatalino at pinakamagandang babae rito. Ba't ganyan kayo makatingin sa akin? Naiingit ka ba sa akin? Ako? Maiingit sa inyo? At bakit? Oo nga pala. Naiingit ako sa kulot mong buhok. Nakapagagandang tanawin, nag-aaway ang dalawang donyong walang asal. Ano naman kaya ang kahinat na dito? Tama na yan. Umuwi na lang tayo. Huwag mo nga akong harangan kung ayaw mong tumilapon ng pustiso mo. Para sabihin ko sa'yo, Doña Consolacion, hindi ako probinsyanang katulad mo. Sa sopistikado kong tao, walang makakapasok na alferez sa aming bahay, kundi naghihintay lamang sila sa aming pintuhan. Aba, Excelentísima Senyora Pupot, dahil ba ang nakakapasok lang sa bahay mo isang pilandot, gaya ng iyong asawa? Aba, talagang ginagalit mo ako ha? Buwaba ka nga rito, walang galang? Gusto mo talaga ng away? Sige, pagbibigyan kita. Labandera ka lang naman noon ng aking asawa. Bitawan mo nga ako? Tama na yan. Tama na yan. Kayong mga manonood, magsialis na kayo. Kanina pa kayong nandito, di nyo pa inawat. Gaya ni Ibarra ay nakapunta ka na rin ng mga maraming bansa. Marahil ay magkaparehas kami ng hiling. Linares, puntahan mo ang alferez at hamunin sila ng duelo.
Bakit Doña Victorina? Ano ang nangyari? Siya at ang kanyang kirida ay nilibak kami. Responsibilidad mong ipagtanggol kami kundi malalaman ng buong tao ang iyong pagkatao. Huwag kayong magsalita, Doña Victorina. Kung gayon na, anong gusto mong mangyari? Ang pinsan kong si Linares, hahamunin ang Alvarez. Kung hindi siya pumayag, ay huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Dahil hindi niya nalaman na hindi si Ibarra ang kanyang pagkasalan, kundi si Linares. Nais kong makita si Maria. Maria! Maria! Bakit nakandado ang iyong pinto? Nandito si Padre Salvi. Siya na daw ang namamahala sa ministeryo. Maria! Buksan mo ang pinto at hayaan kong damayan kita. Kung inanais mong makandado ang pinto, wala akong magagawa. Paano ka nakapasok dito? Maria! Lumayas ka! Lumayas! Lumayas! Lumayas ka, Padre! Lumayas ka! Maria! Hindi ka nito ang pagtrato sa kamahal-mahalan mong padre. Itinulong mo lang ang aking sarili sa katahimikan. Ngunit ginagambala mo pa rin ako. Inuutusan kita bilang sugo ng Diyos na humingi ng kapatawaran. Hindi ako hihingi ng kapatawaran sa'yo. O luluhod. Isa kang demonyo! Demonyo! Hindi na ako nasasaktan sa iyong mga sinasabi, Maria. Subukan mo ulit. Bakit kapatay pinagiging ka? Maria, patawad! Nais lang makita ko hanggang mahal ko. Pagmamahal? Anong alam mo sa pagmamahal, Padre? Wala tayong karapatan sa pagmamahal. Nagpapatay na ang mga aking sarili. Para matapos sa akin yung Panginoon ang sumbang ito. Maria! Aking ina! Bakit ako yung sinilang na may kakambal na sumpa? Pinakiusap ko sa'yo na ako ay yung dali sa iyong pinaroroonan. Kasama ng Panginoong Diyos. Kung saan hindi na ako maaaring masaktan. Pagod na akong mabuhay. Aking ina! Hindi niya na ang iyong bugtong na anak. Kasama ng mga anghel at ng mga santo. Talaga ang aking buhay!
Walang kasing ganda ang may roses ang alimoyak. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan, na yan lang nakadama. Santiago, nasan nga pala ang sinasabi niyong dalagang napakagandang matibay sa baliktad? Aralin niyo na po si Crispin kay Protasio. Tama na! Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa. Walang sino man na ang pwede lumaligtas sa Lumayas ka! Puno. Puno. Ay, puno. Akin kaya. Uy, siya ata yan! Oo nga! Tara, tara! Sige, tara. Go. Magandang umaga po. Gusto mo talaga ng... Si Basilio, uuwi siya ngayon. Ay, Go. Saka. Jesus mo! Puminahon ka! Lumayo kayo kung ayaw niyong madamay pa. Wala na. Ikaw ba ay isang sawing palad? Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Gusto mo, tama na! Tama na, gusto mo! Pinagilan na yung tawa! Jesus mo! Puminahon ka! Gusto mo, tama na! Tama na, gusto mo! Mawa ka sa akin! Nagagalak ko muli. What I do? Kung mali, Senyor Ibarra, pitong. Kung gayon! Akala ko po ba dispensa po, senyor. Alam ko na, wait lang. Akala ko po ba alam ninyo ang kinalagyan ng... Akala ko po ba alam kong nasa ang puntod ng aking ama? Pwede ba magtanong kung nasa ang puntod ng aking ama? Ape, Aji ba? Akala ko po ba alam ninyo? Mga Ginoo, kinalulugod kong isang pinala sa inyo. Ngunit nung ako'y nihatid, Don Ibarra, nasan ba kayo sa Europa? Tila hindi yan na ba ang edukasyon sa Europa? Nauumit ang mga tao dahil sa isang mundo. Senyor Ibarra, may taon na pala nag-aral sa Europa. Mabuti na lang at hindi mo na limot ang... Sa San Diego, kaya hanggang ngayon ay hindi ko alam ang totoong dahilan ng pagkaroon ng